Ang sarap mong buhay pag wala si Mister. Ang sarap mong buhay pag wala si Mister. Huli ka na. Paano mo ako babawiin? Sige pa. Bakit wala ka sa bahay ng hating gabi? Nasaan ka? Huwag mo na akong intindihin. Iniwanan kita ng 8 milyong yuan. Kunin mo na lang. 2 taon na tayong magkasama. 8 milyong yuan lang ang ibabayad mo sa akin. Hindi sapat. Kung gayon, sa iyo na rin ang Hot Spring Resort. Magaling ka. Ayokong makita kang naglilingkod sa iba. Hiwalayan mo siya. Pakakasalan kita. Nagkasundo tayo, di ba? Walang tanungan sa nakaraan. Walang usapan sa kinabukasan. Hindi ko nga alam ang pangalan mo. Paano ako magiging asawa mo? Sasabihin ko sa iyo ang lahat. Makinig ka ng mabuti. Tapos na ang laro. Hating gabi na, wala ka sa bahay. Saan ka na naman nagpunta? Oh, Mister. Hindi mo na lang samahan ang kabit mo. Bumalik ka pa mula sa ibang bansa. Para lang pakialaman ako? Binalaan kita. Mag-asawa tayo. Ang walang hiya mo, huwag mong sirain ang reputasyon ng pamilya Zhao. Reputasyon? Noong iniwan mo ako at sumama sa kabit mo sa ibang bansa, naisip mo ba ang reputasyon? Si Haozi. Nagkamali si Boking sa'yo. Pero ang tatay mong gayon ay malubha ang sakit. Kailangan talaga si Boking para pamahalaan ang kumpanya. Magtiis ka muna. Pagkalipas ni ilang buwan, 2 taon na kayo. Tinupad na namin ang usapan. Kaya hiwalayan mo na siya. At babalaan kita. Buntis na si Yanner. Ayokong. Guluhin mo siya. Kung hindi, sisiguraduhin kong magiging miserable ang buhay mo. Ay, nga pala. Sa importante na tayo. Ito ang imbitasyon sa auction. Dadalo rin si Master Hu, ang pinakamayamang tao sa Jingcheng. Kailangan kitang kasama bukas. Sasama ako sa'yo. Ano na naman ang pakana mo? Hindi naman nagpapakita si Master Hu. Makikita mo ba siya? Ang Clearwater Bay Project ng Hue Corporation. Nagsimula na. Kailangan kong makuha yan. At si Master Hu, nalinis na niya. Lahat ng balakid. Nagsimula na. Ako mismo ang mamamahala sa kumpanya. Ika lang? Hindi ako, kundi tayo. Ang Hue Corporation, mula pa sa simula ay pinapatakbo ng mag-asawa. Kapag maayos ang pamilya, magiging maayos ang lahat. Para magtagal ang negosyo ng daang taon. Bilang asawa ko sa pangalan. Kailangan kita, para panatilihin ang ating matamis na relasyon. Wow, matamis na relasyon, ha? Si President Hu, kilala siyang malupit at walang awa. Baka bago mo pa siya makita, ubos ka na niya. Hindi rin naman mahina ang Zhao Corporation, basta makuha ko ang kooperasyon. Ang Zhao Corporation ay unlad din. Shen Tsiwe. Tulungan mo na siya, ha? Para ang papa mo makapagpahinga ng maayos. Sige, tutulungan kita sa huling pagkakataon. AMA. Anak. Kailangan mong maging kalmado sa malalaking bagay. Noong ikinasal ka at dinala mo si Yanner sa ibang bansa, ako at ang papa mo, sa loob ng 2 taon, ay nagtiis at naglingkod sa babaeng yan. Ngayon, huwag kang magamali ulit. Ma, naintindihan ko. Ay naku, si Yanner talaga, napakagaling. Pinag-usapan pa lang namin ang pagkakaroon na anak. Pagbalik mo rito, nabuntis ka na agad. Kaya, hiwalayan mo na si Shen Tsue at pakasalan mo si Yanner.
Magiging maayos ang lahat. Si Yan Air, kasama ko na yan simula pa noong kolehiyo. Hindi tulad ng malanding Sheng Tzu na yan. Alagang walang pinipili. Kung hindi lang dahil sa perang kasal na binigay ng mga magulang niya, na magagamit lang pagkatapos ng kasal, hindi ko hahayaang magtiis ka ng ganyan. Anak, Ma. Walang usapang nasasaktan o hindi. Basta't maayos kayo, basta't maayos si Papa, basta't maayos ang pamilya natin, lahat ay sulit. Gusto mo bang ipautos ko agad? Nabilhin ng kumpanya? CMRS Zhao. Ang Zhao Corporation, bilhin agad? Huwag na. Ang bidding para sa Clearwater Bay Project. Nakapag-register na ba ang Zhao Corporation? Nakapag-register na po. Kung gayon, itong auction. Huwag po kayong mag-alala, naipaabot na po ang lahat ng utos. Mabuti. Ang susunod na item na ito ay magbubunyag sa inyo ng isang maalamat na kagandahan ng silangan, sino kaya si Master Hu? ang Emerald Glow Natural Full Green Jadate Necklace. Tingnan niyo po ang pangunahing batong ito. Isang 18.8 karat na lumang uri ng jadate na parang salamin. Ang kulay nito ay parang bukal na lawa, buong buo ang pagkaberde. Kaya naman ang buong piyesa. Tita, nakita niyo po ba yung kwintas na jadate na iniwan ni Mama? Kasama yan sa set ng pulseras ko. Ay, yung suot niyo po sa tenga. Kasama ba yan sa set ng kwintas na yon? Halika, Sheng Tzu. Umupo ka sa tabi ni tita. Oh, tingnan mo, Sheng Tzu. Magkasama kami lumaki ng mama mo. Parang magkapatid kami. Lahat ng gusto niya, ibinibigay ko sa kanya. Nang magkasakit siya at pumanaw, tinulungan ko siyang palakihin ka. Tingnan mo gayon. Ngayon, may problema ang kumpanya ng tito mo. Wala ring silbi ang kwintas na yon kung nakatago lang. Kailangan ni tita ng tulong. Hindi ka naman siguro tututol, di ba? Pero yung kwintas na yon ay pamana ni Mama. Kaya nga, Tingnan mo. Nawala na yung pulseas mo. Ito namang hikaw. Suot pa rin ni tita. Suot ni tita ang hikaw na to. Parang kasama ko pa rin ang it ko. sige na. Tita, huwag na po kayong umiyak. Ibibigay ko na po sa inyo. Ako na po ang mag-aalaga sa inyo pagtanda nyo. Okay po ba? Aking anak, pagdating mo sa tamang edad, pakakasalan mo si Boking. Sa ganoong paraan, panatag na ang loob ni Auntie. 3 milyong grass beef. Nagsisimula na ang pagbibid. Mukhang maganda. Maganda nga. 5 milyon. 5 milyon isang beses. 5 milyon 2 beses. 10 milyong piso. 10 milyong piso isang beses. 10 milyong piso 2 beses. Ang batang jowa na yan, anong maitutulong niya? 10 milyong piso isang beses. 10 milyong piso 2 beses. 15 milyong piso. 15 milyong piso isang beses. 3 milyong piso. 3 milyong piso isang beses. 3 milyong piso 2 beses. Diyos ko, ang taas ng presyo niya. Ang galing. Anong trip mo? Gumastos ka ng milyon-milyon para lang sa isang sirang kwintas. Umalis ka nga. 30 milyon ikatlong tawag. Binabati kita na ibenta sa 30 milyon. Wow, ang galing. Ang yaman talaga. Ginastos ko ang pera ko, ano bang pakialam mo? Gusto kong gamitin kung paano ko gusto. Teka, bakit ka nandito? Tulad mo, mahilig din bumili ng mga bagay. Gumastos ng 30 milyon. Para lang sa kwintas na ilang milyon lang ang halaga. Saan mo naman nakuha ang ganoong kalaking pera? Tingnan mo ang suot mo. Mamahalin lahat. Ang bilis mo namang nakahanap ng bagong sugar mommy. Nga. Kung ganoon, bakit hindi mo samahan ng maayos ang sugar mommy mo? At nandito ka para agawin ang kwintas ko? Medyo naboboard ako. Kaya lumabas ako para magsaya. Mukhang naboboard ka rin. Umalis ka. Sinabi ko na sa'yo na ayaw ko. Nagsisilbi ka sa iba. Huwag ka nang bumalik para inisin ako. Nagseselos ka ba? Bakit naman ako magsiselos sa isang callboy? Kung sino ang gusto mong lapitan, lapitan mo. Wala akong pakialam.
Baliw ka ba? Sumama ka sa akin. May asawa ako. Hindi ka naman niya ginalaw. Ako ang una mong lalaki. Hiwalayan mo siya. Sumama ka sa akin. Hindi mo maintindihan ang sitwasyon ko. Sapat na ang perang ibinigay ko sa'yo. Gamitin mo yan para mabuhay ng maayos. Hindi ko maintindihan. Bakit hindi mo siya hiwalayan? Mahal mo ba siya? Hindi ito tungkol sa pagmamahal o hindi. Ang magkasama ay hindi na ang hulugang pagmamahal. Ang hindi pagiging magkasama ay hindi na ang hulugang hindi nagmamahalan. Paano naman ako? Mahal mo ba ako? Baby, isang laro lang ang lahat sa atin. Nakalimutan mo na ba? Emie. Seg. Hindi mo nga talaga ako minahal. Kumalma ka. Hindi ito ang tamang lugar. Uwi na si Madam Ho. Naghihintay na siya sa sasakyan. Madam Ho, ang hilig niyo sa ganyan. Binigyan na kitang napakaraming pera. Gaano pa ba ang kulang mo? Huwag ka nang magtrabaho sa ganito pagkatapos nito. Kung titigil ako sa pagtatrabaho, sasama ka ba sa akin? Ako. Shensu. Saan ka na naman nagpunta? Ano na naman ang ginawa niyo ng lalaking iyon? Nakasama mong naglalandian? Binalaan kita. Kung ang Zhao Corporation ay mawalan ng mukha dahil sa'yo at hindi makuha ang Clearwater Bay Project, hindi kita palalampasin. Ang mukhang Zhao Corporation? Ayusin mo muna. Ang ahas na si Song Yan Air. Bago mo ako kausapin. Manahimik ka. Umalis na si President Zhao, peti si Master Huo. Ano? Ngayon, hindi na rin natin makita si Master Hu. Shensu, kailangan mong sabihin sa akin, ano ang gagawin ko ngayon? Nakakatawa. Sa harap niya, hindi ka niya kilala. Kahit na nakatayo ka sa harap niya. Paano ka makikipag-ugnayan sa kanya? Magsalita ka ng maayos. Zhao Boking, gusto mo pa akong saktan? Kung hindi dahil sa'yo, na gustong bilhin ang walang kwentang kwintas na yan. Hindi ko sana napalampas si Master Hu. President Zhao, sa Charity Gala bukas ng gabi. Dadalo rin si Master Huo. Tama na. Makikipagtulungan ako sa'yo para makuha ang Clearwater Bay Project. Pagkatapos niyan, magdidibosyon na tayo agad. Mula ngayon, huwag na tayong magkita pa. Wala na ang koneksyon. Sige, ikaw ang nagsabi niyan. Mas mabuti kung magpakatino ka bukas. Master Hu, Master Hu. Siya si Master Hu. Siya si Master Hu. Bakit hindi siya si Master Hu? Hindi siya. Siya si Master Hu. Siguradong hindi siya. Master Hu, huwag po kayong magalit. Miss Shen. Hindi niya po alam ang inyong pagkatao. Kaya po siya nakapag-asa ng ganoon. Paano kung magpakatotoo na lang tayo? Galit. Kung gusto niyang maglaro, pagbibigyan ko siya. Opo. Nandiyan ka na ba? Paparating na ako. Masama pa rin ang iyan ni Mr. Gusto ka siguro ng bata. Samahan mo siya. Kung anong lahing nanay, yun din ang anak. Hindi pa nga pinapanganak ang munting lobo. Marunong ng mangakit. Pinipigilan ng tao. Shensue, ang daldal mo talaga.
Master Hu, oh Master Hu. Kailangan kitang makita ngayong gabi. Ayoko nang magsayang ang oras. Sa asong lalaking yon, gusto ko ng kalayaan. Gusto kong maraming baby boy. O kaya isang wolf boy lang, sapat na. Madam Hu, ang ganda ng kutis nyo. Paano nyo po ba inaalagaan? Ay naku, Kailangan talaga namin matuto sa inyo. kayo naman. Maglaro lang kayo ng baha kasama ko. Gaganda rin ang kutis nyo. Bakit siya? Siya si Madam Hu. Siya si Madam Hu. Ay, nga. Tingnan mo, nagpapanggap lang yan, di ba? Hindi ko rin alam. Nagpapanggap lang kaya yan? Kawawa naman. Ay. Hoy, miss. Mag-ingat ka. Baka maiskandalo ka pa. Tama. Tumawag na lang ng ambulansya. O kaya tawagin ang security. Nga. Lola, anong nangyari sa inyo? Low blood sugar po ba kayo? Salamat sa'yo. Anong pangalan mo, Ineng? Lola, may lakad pa po ako mamaya. Kailangan ko na pong umalis. May pamilya ka bang mag-aalaga sa'yo? Meron po. At tawagan ko ang apo ko. Aalis na po ako. Kilala si Madam Hu? Hindi na ba kailangan si Master Hu? Lola, Nandito ka na. Siya at si Madam Hu? Kaya pala nakakapagsuot ng mamahaling custom made at nakakapagbid ng 10 milyong para agawin ang kwintas sa akin. Nakaangkas pala siya sa pamilya Hu. Siya at ang apo ni Madam Hu. Magkasing edad lang siguro. Kaya niyang gawin yan? Hindi pwede. Ang proyektong Hu Corporation. Nakasalalay dito ang buhay at kamatayan ng Zhao Corporation. Hindi pwedeng guluhin niya ito. Kailangan nating paalisin siya sa pamilya Hu. Lola, Sig, Ako na po ang maghahatid sa inyo. Madam Hu, magandang gabi po. magandang gabi. Parang pamilyar ka. Nagkita na ba tayo kung saan? Pero itong Gino, mukhang pamilyar talaga. Parang nakita ko na siya sa isang resort. Saang resort mo siya nakita? Mukhang sanay ka sa mga ganyang lugar. Madalas ka sigurong pumunta doon. Madam Hu, kayo po ay marangal. Hindi po kayo pupunta sa mga bastos na lugar. Hindi tulad ng iba. Ayaw magsikap. Gusto lang kumapit sa mayayaman. Anong resort ang sinasabi mo? Nag-order ka na ba? Ako, bilang Executive Director ng Zhao Corporation, sobrang abala sa trabaho araw-araw. Ano ako magkakaroon ng oras para pumunta sa ganoong lugar? Magkakilala kayo. Ang mahal kong apo, mahilig talagang mang-asar, makulit. Pero sigurado akong nagkamali ka lang. Siya kasi, hindi yan pumupunta sa mga ganoong lugar. Ang pinakamalayo, sa paborito lang niyang Hot Spring Resort. Uminom ng kaunting ala. Ano, mga kalaguyo? Impossible yon. Mabait yan. Sige na, magsaya na kayo, mga bata. Maglalaro ako ng baraha. Yayawang, tara na. Hindi masama nakakapik ka pala sa pamilya Hu. Mas malaki ang nakuha mo kaysa sa akin. Ang pinakamayamang tao sa Jingcheng. Binabati kita. Hindi ba't gusto mo rin kumapit sa pamilya Ho? Bakit hindi ako na lang ang maging sugar mommy mo ngayon? Ako ang magbabayad sa'yo. TSK, akala mo ba lahat ng tao ay katulad mo? Kailangan magbenta ang sarili? Talaga? Paano kung ikaw ang gusto ni Master Hu? Mababaw. Si Master Hu ay matalino at mapanuri. Palagi siyang nakakapagtransisyon ng negosyo sa tamang panahon. Ang mga negosyo ng kumpanya niya ay sumasaklaw sa iba't ibang industriya. Bakit ko pa sinasabi sa'yo to? Hindi mo rin naman maintindihan. Master Hu. Master Hu. Master Hu. Master Hu. Umalis na tayo. Nakakahiya. Anong ginagawa mo? Anong tinutunganga mo diyan? Bilisan mo, batiin mo si Master Hu. Bakit ka kinakabahan? Hindi naman kita pinapapunta para makipagtalik. Sex na. Tanga, totoo nga ang sinabi mo. Master Hu. Master Hu, magpapakilala lang po ako. Ako po ang president ng Zhao Corporation. Ako po si Zhao Boking. Ito po ang asawa ko.
Kami po ay labis na ikinagagalak na makita kayo. MRS Zhao. Ang asawa ko po ay Executive Director ng Zhao Corporation. Siya rin po ang namamahala sa Clearwater Bay Project. Anumang pangangailangan niyo po sa trabaho, pwede niyo po siyang kausapin ng personal. President Chow, hindi mo ba gustong pakinggan? Ang sinasabi mo? President Hu, dati po hindi ko sinasadyang napagkamalan kayo na isang fitness instructor. At inakala ko pa kayong personal trainer. At binigyan ko lang kayo ng 80,000 piso. Ano? Ang isang Master Hu, napagkamalan mong isang lalaking nagbebenta ng katawan at 80,000 lang ang binigay mo? Master Hu, tingnan niyo po ang nangyari. Ang asawa ko po ay walang alam. Hindi po niya sinasadyang bastusin kayo. Tingnan niyo po, papainumin ko siya ng isang baso bilang parusa para humingi ng tawad sa inyo. Si MRS Zhao, may-ari ng resort, di ba? Kaya siguro magaling siyang uminom. Ano? Ayos lang, ayos lang. President Zhao. Ganyan ka lang ba manonood habang umiinom ang asawa mo? Ako na lang po ang inom para sa kanya. Ako na po ang humihingi ng tawad sa inyo. Kung inom ako at uwi, magagalit na naman si Yanner. Ano na lang ang gagawin ko? President Zhao, hindi mo ba kayang uminom kahit isang bote? Kaya ko. Magaling uminom si MRS Zhao, pero yang ininom mo kanina, para lang yan sa paghingi ng tawad. Ang tungkol sa proyekto, pag-usapan pa natin yan. Hindi niyo po ba kami mabibigyan ng pagkakataon? Pag-isipan niyo po. Pag-isipan niyo po. Pag-isipan niyo po. Nabaliw ka na ba? Alam mo ba kung sino ang inaway mo? Si Master Huo, ang pinakamayamang tao sa Jingcheng, isang kaway lang niya. Kayang-kaya niyang sirain ang buong pamilya Zhao. Wala akong pakialam kung paano mo yan ayusin. Ikaw ang umaway sa kanya. Ayusin mo yan ng maayos. Kung dahil sa'yo, maapektuhan ang interest ng Zhao Corporation. Sisiguraduhin kong hindi ka magtatapos ng maayos. Zhao Boking. Ang walang hiya na yan. Alagang iniwan lang ako dito. Shen Tsue, matagal mo na palang kilala si Master Hu. Ay, maganda yan. Sige na, humingi ka ng tawad sa kanya ng mayos. Mga lalaki, kailangan lang lambingin. Ang ganda-ganda mo naman. Lambingin mo lang siya. Kapag sumaya si Master Hu, hindi na niya tayo pagbubuntungan ng galit. Malay mo, ibigay pa niya sa atin ang proyekto. Ma, pati ba naman ikaw? Gusto mo akong lambingin si Master Hu? Ay naku, ang negosyo ay parang giyera. Kailangan mong magunwari. Ganyan talaga yan. Ma, sa tagal nating magkakilala, itinuring kitang parang tunay kong ina. At saka kahit paano, mag-asawa kami ni Boking ngayon. Paano niyo ako papayagan na lambingin? Ang isang lalaking hindi ko naman kilala? Kung ganyan kakatigas ang ulo, ikaw ang mag-ayos ng gulo. Ikaw ang mag-ayos ng gulo. At saka, sinabi ni Master Hu, hindi na raw siya makikipagtulungan sa Zhao Corporation. Ano na ngayon ang gagawin mo? Sige, alam ko na. Ako na ang bahala. Tama, Yen. Hihintayin namin ang magandang balita mo. Sanay na talaga. Kahit lasing, alam pa rin bumalik sa Hot Spring Resort. Pero nagpalit ng may-ari dito.
President Hu, dumating ako ngayon para. Hayaan mong hulaan ko. Dumating ka ngayon para hanapin ang fitness coach mo? O ang batang jowa mo? Alam ko, sa loob ng 2 taon na nasa ilalim kang kapangyarihan ko, marami kang tiniis na hirap. Para dyan, humihingi ako ng tawad. Gusto ko lang mag-sorry ngayon. Hindi ba dapat sa pag-iwan mo sa akin ka mag-sorry? Iniwan ka? Hindi naman tayo nagkaroon ng relasyon. Paano naman kita iwan? Lahat ng sabihin mo ay tama. Ako ang may gawa, ako ang mananagot. Sana lang ay huwag mong idawit ang Zhao Corporation. Ang lalim ng sugat na ginawa mo sa akin. Tapos sorry lang. Suotin mo to. Ang cute! Balita ko, ang pinakamahalaga kay Madam Huo ay ang reputasyon ng pamilya. Paano siya nagkaroon ng apo na tulad mo, na lumalayo sa tradisyon? Hindi lang gusto, kundi nakikipag-roleplay pa sa may asawa. Gusto mo rin pala sa office desk. Hindi ba mas gusto mo? Sa bar counter. Ipag-utos mo, ang Clearwater Bay Project ay ibigay sa Zhao Corporation. Pero kailangan mo akong pasayahin. Paano mo ba ako gustong pagsilbihan? Kung paano mo ako sinasamahan dati. Isa-isa mo akong samahan. Ay, Apo, nasaan ka? Nandito na si Lola. Lola, Apo, anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Apo, anong ginagawa mo? Wala. Wala po. Bakit ang weird mo ngayon? Hindi po ako. Hindi po. Kanina sa labas. Parang may narinig akong boses ng babae. May tinatago ka bang babae sa opisina mo? Tingnan ko nga kung nasaan siya. Ano po bang sinasabi nyo? Wala po, Lola. Paano naman po? Wala po. Wala po, wala. Sa loob ng ilang araw, ika-negatibo 28 ka ng kaarawan. Ngayong nahanap mo na siya. Pakasalan mo na agad. Ang dami mong drama, kunwari malalim ang pagmamahal. Pero may asawa ka na pala. Ang bibig ng lalaki, mapalin lang talaga. ha, Hindi pa niya ako mahal. Hindi naman yan mapipili. Bakit niya kailangang agawin sa akin? Ang kwintas ng nanay ko? Hindi yan ang ugali mo. Magpakasal na kayo agad. Gusto ko nang makita ang apo ko sa tuhod. Gusto ko nang magkaapo. Sige po, susubukan ko. Ay, naku. Akala ko naman may magandang balita. Maglalaro na lang ako ng baraha. Walang kwenta. Ay, dahan-dahan po kayo. Lumabas ka na. Ako. Yung sinabi ko kanina. Essay! Isara mo ang bibig mo. Hindi mo na kailangang magpaliwanag sa akin. Malapit ka ng ikasal. Pero ang landi mo pa rin. Ang galing mong maglaro, ah. Ituloy na natin. Lumabas ka. Lumabas ka. Oh. Magpapalit na lang akong damit. Lumabas ka na lang diyan. Baliw.
Itapon nyo lahat ng yan. Oh, nagmamadali ka yata? Bakit hindi? Kausapin mo yung gagong yan. Nahiwalayan na ako agad? Para naman, hindi na mukhang iligal. Ang mga gamit mo rito. Ikaw na kunwari lang na. MRS Zhao, hindi ka nahihiya. Ako na tunay na. MRS Zhao, bakit ako mahihiya? Hindi lang MRS Zhao, pati ang posisyon ng Executive Director, kukunin ko in. Ang galing mo talagang. Mang-akit ng lalaki. Pero sa mundong negosyo, nakakatawa. Ha, sa pang-aakit ng lalaki. Siguradong hindi ako kasing galing mo. Ang Who Corporation ay laging pinahalagahan ang reputasyon nito. Hindi ako naniniwala na makikipagtulungan sila sa isang tulad mo. At lalo akong hindi naniniwala na ibibigay ang Board of Directors ang Zhao Corporation sa isang tulad mo. Kasi, hindi nila alam ang tunay mong pagkatao. Noong college pa lang, nakikipag-ano ka na sa mga lalaki. Ngayon, ginagamit mo ang pangalan ni MRS Zhao. Naglalandi ka pa rin sa labas. Sabihin mo, ano kaya ang mangyayari kung malaman nila? May 40 milyon ako. Ang yaman mo, ano ngayon? Kahit mayaman ka, ako lang ang mahal ni Booking. Hindi ikaw. Siyempre, malaking bagay ang mayaman. Kung hindi, paano ako magiging MRS Zhao? At saka, hanggat hindi ko binibitawan ang posisyong ito, hindi ka kailanman makakaakyat sa posisyong ito. MEA. Unahin mo munang makuha ang Huo Corporation. Ito ang imitasyon. Bukas ang birthday party ni Master Hu. Pinaghirapan ko talaga para lang maimbita si Master Hu. Sabi nila, may pinagmulan ang bawat utang. Ito ang pagkakataong nakuha ko para sa'yo. Pahalagahan mo ito. Sino ka para? Kausapin ako ng ganyan? Sino ako? Tingnan mo na lang, di ba? Ang 40 milyon na yan, hindi pa sigurado kung kanino. Kapag nabunyag ang mga kalokohan mo, si Kuya Booking at ang 40 milyon ay magiging akin lahat. Bilisan mo, magtuwas ka kay Master Hu. Uminom ka. Master Hu, isang espesyal na programa para sa'yo. Malapit na. Bakit ngayon ka lang? Nakikipaglanian ka na naman sa ibang lalaki. Bilang director ng Zhao Corporation na narito sa lugar na ito, may problema ba doon? Ikaw naman? Ano ang karapatan mo na narito sa lugar na ito? Bilang presidente ng Zhao Corporation, sasabihin ko sa'yo, itinalaga ko na si Yan bilang direktor ng grupo. Inaway mo si Master Hu at sinira mo ang kooperasyon. Anong karapatan mo na magyabang dito sa harap ko? Alam ba itong Board of Directors? TSK. Ang iyong masamang pag-ugali at ang pagpapakain mo sa iyong kabit. Kami sa Zhao Corporation ay hindi kailanman papayag sa isang kulad mo na humawak ng mataas na posisyon. Hindi ko talaga inakala na ganoon pala si Director Shen. Kaya pala iniwan siya ng asawa niya at umalis ng bansa noong ikasal sila. Nga, ang ganyang babae, matagal nang dapat paalisin. Sinira niya lang ang reputasyon ng Zhao Corporation. Ang bagong direktor na ito ay napakalakas ng loob. Sabihin mo, sino ang kabit mo? Pinapayuhan kita. Huwag mong pag-usapan yan dito sa lugar na to. Kung hindi, mahihirapan kang ayusin. Nagkasala ka na kay Booking. Sinira mo pa ang reputasyon ng Zhao Corporation. Ang cute mo naman. Ang cute mo naman. Ang cute mo. Ang lamig. Kung ito ang paraan para makaganti siya at matuloy ang partnership sa Zhao Corporation, CJ. Tama na. Master Hu. Master Hu. Pasensya na po sa nakita nyo. Wala siyang kinalaman. Sa aming kumpanya, gusto ko talagang makipagtulungan sa inyo. Paano kung ganito? Ngayon na mismo, hihiwalayan ko siya. At wala siyang makukuha. Haha, pwede ba? Sabihin mo, hiwalayan agad. Hihiwalayan ba o hindi? Hihiwalayan. Ngayon na mismo. Assistant Chen. Pirman mo to. Ang Clearwater Bay Project ay sa Zhao Corporation na.
Said, Ang taong to. Bakit may dala siyang divorce papers? Grabe naman. O ano, Pinaghiwalay mo na ako. Dapat pa ba kitang pasalamatan? wala ka ng asawa ngayon. Pwede na bang maging public ang relasyon natin? Anong relasyon? Anong relasyon natin ang kailangang maging public? Master Hu, itong cute na to, may callboy sa labas. Hindi siya disente. Malandi siya. Noong college pa lang, may lalaki na siya. Ako ang callboy na yon. ahahaha, nakakatawa, nakakatawa. Manahimik ka. Paano mo nasabi yan kay Hu Chen? Impossible. Nabaliw na ba ang pamilya Zhao? Si Master Hu, yan. Mababayaran siya. Pero yung mga litrato, Assistant Chen, yung mga hindi malinaw ang isi. Ihulog mo sa tubig para magising. Masusunod. Ano nangyari, kuya? Zhao Boking, Ano nangyari, kuya? Hindi mo dapat inaway si Shensu. Hoy, 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 hoy. dalhin siya. Misunderstanding. Aray, Para kang kahoy, hindi ka man lang umiwas. sadyang galit sila sa akin. Ngayon, nakaganti na sila, di ba? Para hindi na sila magplano ng patago. Pero hindi ba galit ka rin sa akin? Napanood mo silang saktan ako. Nakaganti ka na rin. Hindi pwede yan. Ikaw ang sugar mommy ni Ho Chen. Ang saktan ka ay parang sinaktan na rin ako. Aray, Sumama ka na lang sa akin. O protektahan kita. bakit parang pamilyar ang tono mo? Hiwalay na kayo ni Zhao Boking. Bakit hindi ka na lang lumipa? At tumira sa akin. May pera ako. Pwede akong mag-hotel. Anong pera ang sinasabi mo? Wala kang nakuha sa diborsyo. Saan ka kukuha ng pera? Nga pala, bumalik ako sa dati kong buhay. Kung gayon, magkano ang kaya mong ibigay sa akin kada buwan? 1,000,000 yuan kada buwan. Ang yaman mo pala. 2,000,000 yuan? 2,000,000 yuan? Deal. Pero, kailangan ko munang umuwi para mag-ayos ng gamit. Sabihin mo rin sa mga magulang mo. Ngayong gabi, dito ka na matulog. Dahil tinulungan mo ako ngayon. Ang sugar mommy mo, lilibangin ka ngayong gabi. Halika. Kumain ka pa ng prutas. Aking matabang apo. Gusto ko. Nga, kumain ka pa ng marami. Kung may gusto kang kainin sa susunod, sabihin mo lang sa family doctor. Asa ka. Simula ngayon, ito na ang bahay mo. Salamat, atay. Salamat, nanay. Atay, hindi pa po kayo magaling. Kumain din po kayo ng marami. Ang katawan ko, ayos na ayos. Haha. Salamat sa ideya kung makunwari na may sakit. Kung hindi, hindi ko alam kung kailan. Mapapasa sa atin ang pera ng babaeng yon. Tama. Ngayon, ayos na. Nakuha na ang proyekto. Nasa atin na rin ang pera. Hindi ko na kailangang makunwari. Hahaha. Yan, Nair. Ikaw ang nahirapan. Tatay, nanay, Bakit mo sinaktan si Nair? Buntis siya. Tapos itinulak mo pa sa tubig. Ang dami naming naitulong sa'yo. Wala kang utang na loob. ma. Hindi ba't sinabi mo? Kahit maghiwalay kami ni Zhao Boking, anak niyo pa rin ako? Ikaw, magiging anak ko. Mangarap ka. Ang bait-bait ni Boking sa'yo. Tapos lumalandi ka pa sa ibang lalaki. Ang bata-bata mo pa, wala ka ng hiya. Kung hindi lang dahil sa pundo mo sa kasal, papayag ba akong bakasalan ka na anak ko? Totoo ba ang sinasabi niya? Amy, magising ka na sa katotohanan. Walang libre sa mundo. Ang Zhao family ang nagpalaki sa'yo ng maraming taon. Kaya ang pera mo, Amy, para suportahan ang pag-unlad ng Zhao family. Makatwiran lang yan, di ba? Ngayon, lahat ng mana mo, naipasok na sa Zhao Corporation. Kahit hindi makuha ang proyekto ni Master Hu, sapat na ang 40 milyong mo. Dapat pa nga nating pasalamatan si Master Hu.
Kung hindi dahil sa kanya, ilang buwan pa bago kayo maghiwalay. Tapos, buntis ka pa. Hindi na maganda ang wedding gown mo. Emye, ayan na nga. Talagang epektibo ang pagpapanggap na may sakit. Kung hindi, paano mo naman madaling ilalabas ang pera? So, nagpanggap kang may sakit. Para lang makuha ang pondo ko sa kasal? Ang 2 taon koong kasal ay para lang din makuha ang lahat ng pera ko? Ang galing nyo talagang umarte. Sarge, dahil pinalaki nyo ako, sa loob ng maraming taon, ibibigay ko na sa inyo ang perang ito. Mula ngayon, tapos na tayo. Tapos na. Hahaha. Kami ang nagligtas ng buhay mo. Sa buong buhay mo, dapat ka maglingkod sa pamilya Zhao. Hindi pa ba sapat ang 40 milyong yuan? Pinapayuhan ko kayo, huwag nyo akong masyadong abusuhin. Kung hindi, huwag nyo akong sisihin kung maging masama ako sa inyo. Oh, maging masama? Gusto kong makita kung paano ka magiging masama. Nanay, huwag mo na siyang patulan. Wala na siyang pera ngayon. Wala siyang magagawa. Ang perang nakuha sa masamang paraan, magdudulot lang ang kapahamakan. Anong sabi mo? Paano mo naman susumpain ang naggalaki sa'yo na may utang na loob ka? Sumpa? Ang karma nyo darating pa lang. Akala ko, ang 40 milyong yan ay pambayad utang na. Pero sa inyong makasuklam-suklam na tao, ni 1 sentimo wala kayong makukuha. Hintayin nyo, babawiin ko ang lahat. Boss, mukhang wala po kayo sa mood ngayon, ah? Nitong mga nakaraang araw, may mga bagong mele model dito sa tindahan. Ang gagandang katawan. Gusto niyo po bang tingnan? Boss, mag-isa ka lang? Anong problema kung mag-isa? Bawal ba mag-isa? Samahan kitang uminom. Asensya na. Hindi ka masyadong maganda. Hindi kita masyadong gusto. Maganda ka. Gusto kita. Ako na lang ang mag-aalaga sa'yo. Ete, kumusta? Satisfied ka ba sa mga mall model na to? Alagang nakakabaliw ang mga gwapong lalaki. Ayoko nang maglaro ng tubig pagkatapos nito. Hindi ko kaya, hindi ko kaya. Sasama ako sa iyong gayong gabi. Paano mo gustong maglaro? Paano maglaro? Kahit ano. Kaninong batang amo yan? Hayaan na. Ayoko nang makipaglaro sa'yo ngayon. Uwi na tayo. Ang guwapo ng mukha. Kaso laging nakasimangot. Umiti ka naman. Ilang araw pa lang tayong hiwalay. Maghahanap ka na agad ng callboy. Sa hot spring resort ko pa. Ganoon ka na ba kadespeada? Bakit hindi na lang ako ulit ang isugar mo mimo? Nga. Ang sama ko. Gusto mo pa rin ba ako? Hindi. Nakipagtalik ako sa lalaking hindi ko kilala. Kahit na naloko lang ako. Ang tagal kitang hinintay. Hoy, young master. May gustong kumuha ng ari-arian mo sa pamilya namin. Gusto ka nilang paluhurin. Mas mabuting tumakas ka na. Kung malaman mong ako yon, anong gagawin mo? Shen-Tzu. Simula ngayon, ito na ang bahay mo. Bahay ko? Tara, umuwi na tayo. Nasaktan ang paa ni Madam Hu. Bubuhayin ko siya sa itaas.
Ano ba yan? Paano naman ako naging yung madam? Nang makita kanya sa party, sinabi niya agad na ang babaeng ito ay maganda at mabay. Noong nadapa ka sa kampus noon, walang tumulong sa'yo, ikaw lang ang naglakas loob na tulungan siya. Kaya, pinapunta niya ako para pakasalan ka. Kaya pala matagal na niya akong nakilala. Nga. At ngayon, pinapabilis ang paggawa ng bata. Sa gitna ng araw. At hindi pa ako pumapayag magpakasal. Ikaw talaga. Sanay na sanay ka na sa pagiging manloloko. Nahihiya ka pa. Si Hugh Chen talaga. Nakakainis. Shensu. Hinahanap kita. President Hu. Lola. Ay. Apo kong manugang. Ngayon na nagbago ka na ng tawag, dapat bigyan ka na rin ng regalo ni Lola. Halika. Ito ay lumana. Ipinasapasa na sa bawat henerasyon. Lola. Ito siguro ang inyong family heirloom? Dapat ay ibigay niyo ito sa... Ay nako, ang ganda pa rin ng batang to. Hindi nagbago mula noong bata pa. Ang sigla pa rin. Ang ganda. Noong bata pa. Naibigay ko na ang pamana ko. Dapat ipakita mo na rin kay Shen Sui ang sayo. Tara, dadalhin kita sa isang lugar. Nga pala, itong kwintas na to. Hindi ko alam kung bakit mo pa kailangang gumastos ng 10 milyon para bilhin. Ang isang kwintas na ilang milyon lang naman ang halaga. Sa akin, higit pa sa ilang milyon ang halaga nito. Sadyang sinasadya mo talaga. Gusto mo talagang agawin ang mga gamit ko. Hindi mo ba alam, itong kwintas na to ay pamanang nanay ko sa akin? Ibinenta lang ang nanay ni Zhao Boking. Mayroon pa akong bracelet dati, kapairs nito. Pero hindi ko na alam kung nasaan na ngayon. Alam ko, Mayroon pa bang hindi mo alam? Taga-Jingda ka rin pala? ikaw. May naalala ka ba? Master Hu, inimbitahan ka ba sa alumni reunion ng mga artista? Anong alumni reunion ng mga artista? Mga walang kwentang tao lang yan. Anong sikat na alumni? Mga buli lang sila. Gusto kong sumama. Seg, ayusin mo. Ikaw muna ang kumunta bukas. May kailangan akong asikasuhin. Susunod ako pagkatapos. Kung wala nang iba, tapusin na natin ang meeting. CJ, tara na. Master Hu, sasama pa rin po ba kayo sa alumni reunion ng mga sikat? Tapos na. Diretso na lang akong susunduin si Shen Su pagkatapos ng event. Hindi po lumabas si Miss Shen. Anong sabi mo? Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? President Hu. Ang ganda namang class reunion. Ang dami pa ring hayop. Bakit ganito pa rin? Nakakainis. Sayang lang ang gandang suot ko. Paano kung magpalit akong mas komportable? Anong amoy yan? Bakit parang pamilyar? Baka pampatulog? Palabasin niyo ako. May tao ba dyan? Nabalitaan ko, hinahanap mo raw ako kamakailan. Song Hui Ren, ikaw nga ang nagplano ang patibong sa akin, di ba? Kapag namatay ka, wala nang magiging hadlang kay Yaner. Alaga namang mga baliw kayong magkapatid. Araw-araw mo siyang tinutulungan para lang magkaanak siya sa iba? Nakakatawa. Alam mo ba kung ano ang pag-ibig? Ang pagmamahal sa isang tao ay sapat na kung masaya siya. Magkaanak sa iba. Ang bata sa tiyan niya ay akin. Alaga namang mga baliw kayong magkapatid. Tigilan mo na ang kadaldalan mo. Kapag namatay ka, wala nang magiging hadlang kay Yaner. Subukan mo. Ngayon, isa ka ng ulila. Kahit mamatay ka, walang makakaalam. Sayang lang, ang ganda pa naman ng mukha mo. Emmy, noon,
Alagang napakasuwerte ng lalaking yon. Ahahaha. Ngayon, kami naman ang pasuswertehin mo, mga kapatid. Anong gagawin mo? Shensu. Shensu. Ayusin mo yan. Opo. Huchen, kung malalaman ni Shen Tsue kung sino ang gumahasa sa kanya noon, ano sa tingin mo ang gagawin niya? Anong gusto mo? Hindi naman marami ang gusto ko. Ibigay mo sa akin ang proyekto sa King Hitao at dagdagan mo pa ng 100,000,000. Gusto ko cash. Parang hindi nga marami. Para sa ganyang bagay, si Assistant Chen na lang ang kausapin mo. Hahaha. Dalhin siya. Hahaha. Tara na. Gising ka na. Tatawagin ko ang doktor. Ayokong doktor. Ikaw lang ang gusto ko. Gusto mo ako. Alam mo ba kung sino ako? Ayoko ng doktor. Ikaw lang ang gusto ko. Gusto mo pa? Masakit ang likod ko. Hindi ko na kaya. Nasaan si Song Hui Ren? Ang walang hiya na yon. Siya ang dahilan nangyari sa akin noon. Kapag nahanap ko siya, alagang babalatan ko siya ng buhay. Huwag mo nang alalahanin. Ako na ang bahala sa kanya. Salamat ha. Aano ka magkapasalamat? Wala ka namang pera ngayon. Alagang babawiin ko ang lahat sa akin. Ay, hindi ba gusto mong bilhin ang Zhao Corporation? Tutulungan kita. Mukha ba akong gustong-gusto ang Zhao Corporation? Kung gayon, ano ang gusto mo? Ikaw. Wala nang iba pa. Huwag kang masyadong malambing. Bumangon ka na at gawin ang mahalaga. Ang mahalaga ay, dadalhin kita sa ospital. Ang batang yon, hindi ko alam kung anong gamot ang pinainom niya sa'yo. Hindi ko alam kung may side effect. Ang maalalahanin mo naman. Munting Lobo. President Hu. Munting Lobo President Hu. Hindi maganda pakinggan, Tumawag sa akin si Lola kanina, sabi niya. May nagsabi raw sa kanya na pumasok ako sa maternity hospital. Ngayon, akala niya buntis ako. Paano ko ipapaliwanag sa kanya pag uwi? Ano pa ang ipapaliwanag diyan? Akala niya buntis ka. Masaya pa siya ng ilang panahon. Ang ganda, di ba? Pagbubuntis ito Pag uwi natin, dali ipaliwanag mo agad sa kanya. Siya ang lola mo na pinakamamahal ka. Hindi mo siya pwedeng lokohin ng ganyan. Ay kung buntis, buntis. Hindi naman sa walang paraan. Anong paraan? Eh di magbuntis ka na ngayon. Lalo kang nagiging baliw. Baliw saan? Parang hindi naman tayo nagawa sa loob ng kose dati. Hindi. Ito ang pinakamasamang paraan. Ang pinakamasamang paraan. Anong paraan? Pinapatay mo ba ang sarili mong asawa? Sabihin mo sa akin ang totoo. Anong meron sa inyo ni Song Hui Ren? Bakit si Song Yaner? Nagsabing kailangan siyang bayaran para manahimik? Seg. Sasabihin ko sa iyo ang buong katotohanan. Seg. Sasabihin ko sa iyo ang buong katotohanan. Mukhang. Seryoso yan Seryoso kalaga. Masakit Ang ibig kong sabihin ay ang sasabihin mo sa akin. Ang una nating pagkikita ay noong 6 na taong gulang ako. Noong panahong iyon, ang ari-arian ng pamilya ay patuloy na pinag-aawayan
Gusto akong patayin ng mga kamag-anak at shareholders. Kaya nagtago ako. Kaya, kakaunti lang ang nakakaalam na miyembro ako ng pamilya Hu. Minsan, sa inyong court, may nambuli sa akin. Sabi mo, poprotektahan mo ako, at babantayan mo ako. Ang ulo mo parang bakal na bola. Tingnan mo ang pagiging dukha mo. Pumunta ka pa sa villa. Bumalik ka sa iyong mahirap na bundok. Kung mang-api pa kayo sa kanya, gagawin ko kayong bola. Simula ngayon, sumama ka sa akin. Ako ang magbabantay sa'yo. Pagkatapos, nakapasa tayo sa isang universidad. Noon, mahilig kang mag-ponytail. Parang isang ilaw. Shen-Tzu. Alam ko. Hindi dapat tayo may sikreto sa isa't isa. Sa totoo lang, noong binigyan ka ng gamot, ang nakasama mo ay ako. Ano ba ang sinasabi mo? Ibig mong sabihin, ikaw ang taong iyon? Ako nga. Niloloko mo lang ako. Shen-Tzu, pakinggan mo ang paliwanag ko. Ganito kasi yon. Ako, hindi ko talaga alam. Patuloy kitang hinahanap pagkatapos noon. Akala ko rin ako ang pinagplanuhan nang maglaon. Kaya umalis ako nang walang paalam. Nang maintindihan ko na ang sitwasyon. Shen-Tzu, Shen-Tzu, Shen-Tzu pakinggan mo ako. Shen-Tzu. Shen-Tzu, Shen-Tzu, Shen-Tzu pakinggan mo ako. Shen-Tzu, Bitawan mo ako. pakinggan mo ako. Shen-Tzu, Huwag mo akong sundan. Hayaan mo akong mapag-isa. Shen-Tzu ako. Magdadala ng tao para protektahan si Master Hu. Protektahan si Miss Shen. Bakit mag-isa ka? Nasaan si Shen-Tzu? Galit sa akin. Bumaba sa sasakyan sa gitna ng daan. Naku, ikaw talaga. Sa wakas nahanap ko na si Shen-Tzu. Tapos nagawa mo pa siyang galitin. Ang tigas talaga ng ulo mo. Sa ospital, tinulungan na kita. Pero nagawa mo pa ring mawala siya. Naku, naiinis ako. Lola, bakit ka nasa ospital? Pinag-usapan natin si Shen-Tzu. Huwag kang magpalit ng usapan. Anong nangyari? Problema lang sa blood pressure. Hindi masyadong stable kamakailan. Lola. Huwag po kayong mag-alala. Si Shen-Tzu po, kailangan lang po niya ng oras para maggalamit. Pinabantayan ko na po siya. Walang mangyayaring masama. Ay naku. Ikaw talaga. Hindi ka talaga nagpapatahimik. Ay naku, ikaw talaga. Gusto mo ba akong mamatay sa inis? Lola. Anong nangyari? Bakit biglang nahimatay si Madam Hu? Siguro po masyado lang siyang na-excite kanina. Anong gagawin natin? Tawagan mo si Shen-Tzu. Sabihin mong pinapabalik ko siya. Baka po hindi niya sagutin. Wala kang silbi. Gamitin mo ang cellphone ko. Hello, Shen-Tzu. Malapit nang mawala si Lola. Bumalik ka agad para tingnan si Lola. Lola, anong nangyari sa'yo? Pabalik na po ako agad. Lola, anong nangyari sa'yo? Lumabas kayong lahat. Gusto kong kausapin si Shen-Tzu. Sige, lumabas na kayong lahat. Ikaw din, lumabas ka. Naiinis ako sa'yo. Lola, ayos ka lang po ba? Ayos lang si Lola. Matanda na kasi. Nag-away ba kayo ni Chen? Kung inaaway ka ni Chen, sabihin mo lang sa Lola. Bubugbugin ko siya. Si Chen, maaga kasing nawala ang mga magulang niya. Kaya sensitibo siya simula bata pa. Hindi mahilig magsalita. At hindi rin mahilig ngumiti. Noong bata siya, payat at maliit. Lagi siyang inaapi. Minsan, pag uwi niya galing sa labas, pinabili niya ako ng golf club.
Pagkatapos noon, madalas na siyang maglaro ng golf. At lumakas din ang katawan niya. Alam mo ba kung ano ang paborito niyang gawin? Ituturo niya ang golf club na may matapang na mukha at sisigaw. Simula ngayon, sumunod kayo sa akin. Poprotektahan ko kayo. Si Chen ang nag-iisang tagapagmana ng pamilya Hu. Pagkatapos mamatay ng lolo niya, ilang beses siyang tinangka ang saktan at muntik na siyang mamatay. Ikaw ang nagbigay sa kanya ng lakas. Noong nasa kolehiyo ka, magkasama kayo sa isang unibersidad. Siya at ikaw. Noon, nagtatago siya para lang alisin ang lahat ng balakid para sa'yo. Kaya niya nakontrol ang Huo Corporation. Pagbalik niya, hinanap ka agad niya. Sayang, huli na ang lahat. Kasal ka na. Ano man ang ginawa ni Huo Chen sa'yo noon, ako na ang humihingi ng tawad para sa kanya. Bunggol yan at hindi marunong magsalita. Hindi marunong manuyo ng babae. Pero tanging ikaw lang ang nasa puso niya. Wala siyang ibang babae kailanman. Naintindihan ko po, Lola. Matanda na si Lola. Ang pinakamalaking hiling ko ay makita kayong magpakasal at magkaanak ni Huo Chen. Kung hindi, hindi ako mapapanatag sa kabilang buhay. Lola, mabubuhay po kayo ng matagal. Hindi. Dapat mabuhay kang 200, 500 taon. Baliw na bata. Sino ba naman ang nabubuhay ng 500 taon? Magiging matandang halimaw na yan. Narinig ko ang nangyari sa'yo sa pamilya Zhao. Naglakas loob silang apihin ang apo ko sa batas mula sa pamilya Hu. Gusto na nilang mamatay. Ikaw, manatili ka lang dito sa bahay ng panatag. Kapag gumaling si Lola, ipaghihiganti kita. Tawagin mo si Huo Chen dito. Lola, kumusta? Magpakasal na kayo agad. Mas mabuti kung mag-aanak kayo ng isang maliit na Master Hu. Gagaling na ang sakit ko. Okay lang ba? Ay, naku. Sige. Lola, ayag akong magpakasal kay Hu Chen. Hihi. Ayokong magpakasal ka sa akin. Dahil lang sa sinabi ni Lola. Hindi ba't lagi mong sinasabi na sana hiwalayan ko si Zhao Boking? At pakasalan ka? Ngayon pumayag na ako. Hindi ka pa masaya? Ayokong pilitin ka. Ayokong ma-pressure ka. Ayokong hayaang ang mga panlabas na sali ang maka-impluwensya sa desisyon mo. Gusto kong kusang loob kang magmahal sa akin. At masayang mamuhay kasama ako. Ay naku ang aking munting lobo. Ang cute mo pala kapag seryoso ka. Seryoso ako, no. Seryoso rin ako. Alagang nahulog na ang loob ko sa'yo. Dati kasi, wala na akong pag-asa sa pag-ibig. Tapos bigla na lang, sumulpot ka isang munting lobo. At magkasundo tayo sa lahat ng bagay. Alam mo na. Dahil ba magkasundo tayo sa ganoon? Pero hindi lang yon. Ang alawang kasal ko na to. Magpapakatanga pa ba ako? Ang ganda naman ng sinabi mo. Ay, hindi yon ang ibig kong sabihin. Ang ibig kong sabihin, ako, alagang nahulog na sa'yo. Kung mahal mo ako, dahil ba sa mabuti ako sa'yo? Mahal mo ba ako dahil lang sa mabuti ako sa'yo? Ang pagiging mabuti sa isang tao sa isang relasyon ay isang napakabasik na bagay. At ito ang hindi dapat gamitin para husgahan ng iba. Dahil ang pagiging mabuti sa isang tao ay pwedeng pikin. At kapag nagsisimula pa lang ang dalawang tao, naglalabas ng hormones ang katawan. Dahil sa hormones, magiging mabuti talaga siya sa'yo. Paano kung wala na ang hormones? Kahit mawala yan, magiging mabuti pa rin ako sa'yo. Hindi. Ang ganyang salita, walang silbi kung puro salita lang. Pinili kita dahil sa pagkatao mo. Mula sa ugali hanggang sa pagpapalaki na nagtatakdang iyong limitasyon. Kaya alam ko kung kahit mawala ang hormones, magiging mabuti ka pa rin sa akin. Ang linaw ng isip mo. Gusto ko yan. Ikaw talaga ang clear-headed female lead sa puso ko. Hindi ko inakala na sa palabas mukha kang little wolf dog. Pero sa loob, isa kang Dao-em. Hindi mo ba ako kinainisan dahil niloko kita noon? Kung gayon, may pakialam ka ba kung naging sugar baby ako? Ay naku. President Hu, ano ba yung sinasabi mo? Ay naku, ikaw talaga. Ang sama mo na, ang kulit mo pa. Pero yan ang dahilan kung bakit kita mahal. Masama ka kasi takot ka. Takot kang masaktan kapag nagbigay ka. Makulit ka. Kasi positibo ka at mabay. Ang dami mo ng pinagdaanan. Pero nagagawa mo pa rin gawing biro. Ang lahat. Ang lakas mo talaga. Hindi mo alam kung gaano ka kaganda. Kailan ka pa naging ganito kaintindi sa akin?
Ay, hindi ko rin alam. Ito ang nakakatakot. Hindi ko talaga alam kung kailan nagsimula, pero ikaw na lang ang nasa isip ko. Gusto kitang protektahan. Gusto kitang mas makilala. Gusto kong makasama ka habang buhay. Kailan mo to inihanda? Araw-araw ko itong dala. Matagal ko nang hinihintay ang araw na to. Alam kong ayaw mo ng maingay at maraming tao, pero huwag kang mag-alala. Kung sa tingin mo hindi ito sapa, babawi ako sa iyo mamaya. Pakiramdam ko lang, ang ganda ng ambience ngayon. Perfect para magpakasal. Pakasalan mo ako. Payag ako. Pero may usapan tayo, ha? Kailangan mo pa ring ituloy ang engagement ceremony. Makakaasa ka. Sige, bukas na bukas. Sino yan? Saan ka pupunta? Hindi pa tayo kasal, pero kinokontrol mo na ako. Gusto mo? Isa pa? Hindi dapat masyadong maraming tao. Ayaw ni Madam na maraming tao. Mabuti. Hindi dapat masyadong magarbo ang lugar. Kailangan simple. Ay. Ngunit gusto pa rin ng ginang ang malalaking bulaklak. Halimbawa, malalaking peony at malalaking dahlia. Mas malaking bulaklak. Tandaan mo yan. Naalala ko, boss. Bakit ka nandito? Ay, Upo. ang daming nakatingin sa akin ngayon, oh. Hindi. Bakit hindi mo man lang sinabi sa akin? Ako lang naman ang maliit na manager. Ang planning department na to. Hindi ko na kailangan ng tulong mo, MR Big Boss. Tulungan mo ako. Sabihin mo lang sa akin. Ayusin ko para maging manager ka ng planning department. Kaya mo naman yan, di ba? Dahil sa kakayahan ko. Kaya akong umangat mag-isa. Kaya mas masaya yan, di ba? Bakit? Sa tingin mo ba, hindi ako kayang umangat? Hindi naman sa ganoon. Ang sa akin ay, Tama na. Huwag mo nang sabihin ang sa tingin mo. Ang sa tingin ko ang masusunod. Magtatrabaho na ako. ay, dito ka na lang magtrabaho. Hindi ba parang hindi maganda yan? Anong hindi maganda doon? Ang aking bintana, sofa, at hindi ba't lahat yan ang gusto mo? Kung ganoon, hindi ko natatanggihan. Assistant Chen, opo. Naihanda ko na ang lahat para sa inyo. Madam, Master Hu, tapos na ang lahat ng pirmahan para sa araw na ito. Pagkatapos nito, wala nang sinuman ang gugulo sa inyong dalawa. Sige na, umalis na kayo. Mukhang sina Zhao Boking at Song Yaner ay naghahanda ka makailan para sa ang tungkol sa merger meeting. Dito ka naghahanap ng impormasyon. Sa totoo lang, sa simula. Pero gusto kong subukan ulit sa office table. Sa totoo lang, sa simula. Pero gusto kong subukan ulit sa office table. Hindi ba't napirmahan na? Sabi ni Zhao Boking sa waiting room. Palayasin siya. Ipagkatuloy mo. Sige na, hintayin mo akong bumalik. Hintayin mo yung matalino na yan. Kapag natapos ko na ang mga bagay-bagay, babalik ako para ipagpatuloy. Bakit mo ako pinapunta rito? Gusto mong umasa sa Master Hu mo para pahirapan ako. MEA, sasabihin ko sa'yo, ang Zhao Corporation ay malapit ng pumirma ng kontrata sa Mijing. Pagdating ng panahon, ang pinakamayamang tao sa Jingcheng ay magbabago na. Kung gayon, binabati kita. President Xiao, nandito ako ngayon para i-turn over ang mga dating dokumento sa trabaho. Sana ay mapirmahan mo ito. Kahit paano, naging mag-asawa tayo. Sana matapos mo ng maayos ang lahat. Sana mula ngayon, huwag mo na akong guluhin. Kailan ka pa? Naging ganyan ka unawain? Hindi ka yan, 8XY.
Siyempre naman, kasi malapit ka nang maging pinakamayamang tao sa Jingcheng. Kailangan kong bigyan ang pagkakataon ang pamilya Hu. Di ba, Master Hu? Ha ha ha. Nga pala, President Chao. Sana imbestigahan mo si Song Yan-er at ang pinsan niya. Anong ibig mong sabihin? President Chao, huwag kang masyadong maging berde ah. Mas mabuting ipaliwanag mo sa akin ng malinaw. Baka kasi, ang bata sa tiyan ni Song Yan-er ay hindi sa'yo. Shensu, mas mabuting ipaliwanag mo sa akin ng malinaw. Ano ba talaga ang nangyayari? Gising na ba siyang madam? Umalis na siyaw, madam. Protektahan niyo siyang madam. Gusto mong tumakas? Nabayaran na ba ang pera? Kuya. Mga kuya, tulong. Wala akong pera. Kung walang pera, iwan mo ang isang kamay mo. Bilang kabayaran. Huwag po. Tigilan niyo yan. Sino ka ba? Mga kuya, maawa na po kayo. May gusto akong itanong sa kanya. Shenchi. Pakyusa. Iligtas mo ako. Iligtas ka? Ano ang ginawa mo sa akin noon? Paano kita matutulungan? Hindi ako. Ang magkapatid na Song ang may gawa. Sila ang may gawa. Sila ang nagutos sa akin. Sila ang may gawa. Hindi ako. Shenchi. Pakiusap, iligtas mo ako. Sa cellphone ko, nandoon ang lahat ng ebidensya. Laban sa magkapatid na Song. Basta iligtas mo ako. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng yan. Ibibigay ko sa iyo. Marami akong pera. Basta tulungan mo ako. Tanggalin ang isa pa niyang braso. At lahat ng perang to ay sa inyo na. Shenchi, ikaw. Shenchi. Ano to? Maganda. Campus Bell. Ha. May maganda akong bagay dito. Halika rito. Dito sa akin, mayroon akong happy water. Pagkatapos mong inumin. Tiyak na magiging masaya ka ng husto. Ha. Habulin niyo ako. Buti na lang ikaw ang nakita ko. Hindi nakakapagtaka na nakaisip kang ganyang. Masamang ideya na sisira sa reputasyon ng isang tao. Kaya pala sila ay isang grupo ng mga walang kwentang tao. Hindi ko sila palampasin. Ang galing talaga ni Kuya. Bukas na ang araw ng pagpirma ng kontrata sa Mijing. Pagkatapos pirmahan ang kontrata, mapapasakamay na rin natin ang Zhao Corporation. At pagkatapos ipanganak ang ating anak, magiging kumpleto na ang ating buhay. Para makuha ang Zhao Corporation at ang ating anak, pinayagan kitang sumama kay Zhao Boking. Sa bobong yon, pinahiyapan kita. Ikaw naman, pumili ng magagandang piraso. Ibigay sa iyong madam. Para lang makapirma ng kontrata sa Mijing. Malaki ang naitulong ni Kuya. Naayos na ba ang mga security guard? Hindi na dapat makagulo ulit ang taong yon. Kapag naglakas loob siyang guluhin ang plano natin, sisiguraduhin kong tuluyan siyang mawawala. Naayos na ang lahat. Ang kinakatakot ko lang, hindi na siya dumating.
Matagal na siyang nawawala. Kahit si Master Hu, hindi siya mahanap. Mabuti. Simula ngayon, wala nang makakagiba sa akin at sa posisyon ng Zhao Corporation. Tama ka diyan. Ang galing. Ang anak natin, talaga may kakayahan. Shentsu, bakit ka nandito? Siya nga. Bakit siya nandito? Hindi ba siya nawala na? Sa ganito kagandang araw, syempre nandito ako para bigyan kang regalo. Ano bang masamang balak mo? Mabuting balak. Matagal na kitang binalaan na imbestigahan mo ang magkapatid na Song. Dahil hindi mo ginawa, ako na mismo ang mag-imbestiga para sa'yo. Sana makaya mo. Akiting na ng inyong mga cellphone. Ang video ay na. Ipadala ko na sa inyong lahat. Grab. Totoo nga silang dalawa. Ay, ang kakapal mukha. Kayo. Hindi ko talaga inakala. Anong ginagawa ninyo? Kayo. Zhao Boking. Pakinggan mo ko, ipapaliwanag ko. Hindi ganoon yon. Malinis ang relasyon namin ng kuya ko. Malinis. Sa tingin mo ba bulag ako? Bilisan nyo, tawagan ang ambulansya. Naglakas loob kang saktan si Yaner. Mga mangangalunya. Naglakas loob kayong lokohin ako. Zhao Boking, Song Yaner, Song Huiren, kayong tatlo ay sangkot sa korupsyon at krimen at gumamit ng ipinagbabawal na gamot para gahasain ng iba. May matibay na ebidensya. Sa kulungan na kayo magtatapos ng buhay ninyo. Dalhin sila. Dalhin sila palayo. Siya lahat yon. Wala akong kinalaman. Anong nangyayari? Ngayon, bilang bagong pinunong Zhao Corporation, pipirma ako ng kontrata sa Mijing Corporation. Ngayon, inaanyayahan namin ang kinatawan ng Mijing Corporation na umakyat sa entablado para magsalita. Karawan ni Lola, pero hindi mo man lang sinabi sa akin. Wala tuloy akong regalo. Para kay Madam Huo, ikaw na ang pinakamagandang regalo. Hindi pwede. Kailangan ko pa ring bumiling regalo. Hindi maganda kung wala. Huwag na. Ito. Shentsu. Matagal na kitang hinahangaan. Gusto kitang pakasalan. Ipagkatiwala sa iyo ang lahat. At makasama habang buhay. Pumapayag ka ba? Ayoko. Ha? Kailangan mo pang magdagdag ng isa. Gusto kong magkaroon tayong maraming anak pero kailangan munang maging stable ang career ko. Nagulat ako doon. Hindi mahalaga kung may anak o wala. Kung gusto mo, magkaanak tayo. Kung ayaw mo, tayo lang dalawa hanggang sa pagtanda. Hindi mo pa ba isusuot sa akin? Ay, bakit ka umiiyak? Ara kang naging baby boy bigla. Gusto mo pa rin ba ako? Kahit anong mangyari sa'yo, gusto kita.